what's up dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Magnolia Chicken Templados maghahanap na ng kapalit ni Shabazz Muhammad ayon kay Coach Chito Pictolero. Aalamin po natin yan. At Barangay Ginebra San Miguel resident import Justin Brownlee at Gilas Pilipinas naturalized player hindi po maglalaro sa San Miguel Beermen para sa East Asia Super League. Ayon po mismo yan kay Coach Tim Cone. At ang mga pinagpipilian ng SPP na papalit kay Gilas Pilipinas Youth Coach Josh Reyes. Yan po yung ating alamin pag-uusapan tatalakayin sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. Ang muli nga pong pagpalit ng import ang isa sa mga kasalukuyang option ng Magnolia Chicken Templado sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa kasalukuyang PBA Governors Cup matapos nga pong magtamo ng injury si import Shabazz Muhammad sa kanila pong team practice kamakailan lang at yan nga po ay kinumpirma mismo ni Coach Chito Pictolero ng Magnolia matapos nga pong hindi nila makasama si Shabazz Muhammad sa kanila pong laban kontra sa Northport Batang Pier kagabi po yan dahil may iniinda nga po itong left knee tendonitis injury. Pero sa nasabi pong laban, muling tinalo ng Magnolia Chicken Templados ang Northport Batang Pier 110-94 at pasalamat po sila dyan dahil sa naging mala-import na performance ni Aris Dionisio matapos po siyang magtala ng kanyang career high 30 points. 9 of 11 3-point shooting. Ang ganda na naging shooting niya mga shooters, no? At kasama diyan po ang kanyang 3 rebound at sapat din po yan para tanghalin siyang best player of the game. Pero sa kabila po niyan, hindi mababawasan ang pangamba ng kupunan na kailangan talaga nilang maghanap ng pwedeng ipalit kay Shabazz Muhammad lalo na ngayong pasok na sila sa quarterfinals. Narito po ang mga naging pahayag ni Coach Chito Pictolero sa ulat ni Justin Bacnis ng Tiebreaker Time. Yeah, that's an option also. Dahil ayaw din naman namin na yun nga, kung hindi naman healthy, siguro titingnan pa namin kung ano pa yung mangyayari. Eto nga pong si Shabazz Muhammad ay nakapaglaro lamang ng 2 laro sa kupunan bilang kapalit ni ex-NBA player Glenn Robinson III. Narito pa po ang mga pahayag ni Coach Chito Pictolero sa ulat pa din ni Justin Bacnis ng Tiebreaker Time. Medyo namamaga yung tuhod ni Shabazz at ayaw din naman namin na yon pilitin siya na ma-aggravate yung injury niya na lumala. So sa ngayon, talagang walang katiyakan kung makakabalik ba si Shabazz Muhammad sa Magnolia. Siyempre, medyo mahirap po sa sitwasyon niya ng Magnolia dahil kailangan nila ang serbisyo ng 31 years old na wingman sa pagpasok po ng Magnolia Chicken Templados sa kasalukuyang PBA Governors Cup quarterfinals. Narito po ang huling bahagi ng pahayag ni Coach Chito Pictolero sa ulat pa din po ni Justin Bacnis ng Tiebreaker Time na pag-uusapan na natin ito. Ang goal lang namin is matapos yung game na ito. At least makita namin at bukas, which is ngayon nga po yan, tingnan natin kung papaano yung mangyayari. Kasi malapit na ang playoffs. Hopefully, makadecide kami kung ano yung pwedeng gawin. Katulad ni Shabazz, alam niya yung sitwasyon. Tama naman po si Coach Chito Pictolero dahil sa pagpasok nila sa second round or sa playoff, need talaga nila ng serbisyo ng import na si Shabazz Muhammad na ginagawa po natin. Habang ginagawa po natin itong bidyong ito ay wala pa din pong pahayag patungkol sa kalagayan ng injury ni Shabazz Muhammad at yan nga po ang ating abangan patungkol po sa magiging update po nila dyan ng Magnolia Chicken Templados. Puntahan po natin. Maraming nagsasabi ito pong patungkol kay Justin Brownlee. Marami nga pong nagsasabi na pwedeng maglaro si Justin Brownlee para sa San Miguel Beermen bilang local player na sa papalapit po na East Asia Super League. Katulad nga po ng ginawa ng Meralco Bolts ng isa pa po nating naturalized player ng Gilas Pilipinas na si Angelo Kwame ay maglalaro o paglalaruin po ng Meralco Bolts bilang local player sa papalapit na East Asia Super League. Ayon nga po sa Gilas Pilipinas head coach na si Coach Tim Cone, magiging busy si Justin Brownlee sa ating pambansang kupunan
na Gilas Pilipinas sa nalalapit din nga pong second window ng FIBA Asia Cup Qualifier. Tama naman po si Coach Tim Cone, hindi po pwedeng isugal ang kalusugan ni Justin Brownlee dahil lang isa pa pong naturalized player ng Gilas Pilipinas, candidate na si Benny Boatwright, ay may iniinda rin pong injury. Narito po si Coach Tim Cone. Hindi, busy si Justin Brownlee. Alam mo, abala siya sa atin. Hindi ko nakikita na maglalaro siya sa kahit saang kupunan sa pagkakataong ito. Sinabi nga po yan ni Coach Tim Cone sa Sports Know ng DWAR Abante Radio. Si Justin ang ating main man sa Gilas Pilipinas, lalo na ngayon na si Benny Boatwright ay injury. Napakahalaga na panatilihin natin na siyang healthy para sa paparating na window ng FIBA. Sa pagkakaalam ko, mga shooters, ipaparada po dito ng San Miguel Beermen ang kanilang kasalukuyang import na si Jordan Adams kasama si Quincy Miller para maging import ng San Miguel Beermen. Pero sa ngayon, mga shooters, may iniinda nga pong injury. Ito pong si Jordan Adams na natamo niya sa kanilang laban kontra sa NLEX Road Warriors. Sana maging okay lang po, no? Ito pong si Jordan Adams para may makatuwang. Ito pong si Quincy Miller sa magiging kampanya nila dito sa East Asia Super League. Susubukan nga po ng San Miguel Beermen ang kanilang opening game sa October 2 laban sa KT Sonic Boom ng South Korea, at yan po ay gaganapin dyan sa loob ng Mall of Asia Arena sa Pasay City. Hopefully, maging maganda ang kampanya ng San Miguel Beermen dito kahit na walang Justin Brownlee. Marami nagsasabi na maglalaro po dyan si JB, pero ayan po, maliwanag na hindi po papayag si Gilas Pilipinas head coach at si Barangay Ginebra San Miguel mentor Coach Tim Cone na maglaro si Justin Brownlee para dito sa San Miguel Beermen sa kampanya nila sa East Asia Super League. Ito naman po, pag-usapan natin, ito pong pagbitaw ni Coach Jos Reyes ng Gilas Youth, at napakarami nga pong inilalabas na pangalan at inuugnay na pwedeng ipalit para sa kanya. Lumalabas po dyan una ang pangalan ni L.A. Tenorio bilang kapalit or magiging head coach ng Gilas Pilipinas Youth para po sa magiging susunod na kampanya ng Gilas Youth. Pero eto, lumalabas din po ang pangalan dyan ni Coach Charles Chu. So titingnan po natin, at sinabi na rin po ni LA na hindi po niya eto tatanggapin. Let's see, tingnan natin mga shooters, no? Siyempre, depende pa rin po yan sa pakikipag-usap ng SBP kung tatanggapin nga ba ni LA Tenorio or si Coach Charles Chu at si L.A. Tenorio ang magtatandem dito sa kupunan ng Patang Gilas Pilipinas. Yan po yung ating mga aabangan sa mga susunod po nating news dito po sa Coach Jan TV. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion, dyan po natin yan pag-usapan sa comments section. Ito po yung ating pong mga shoutout para po sa mga masugid po nating taga-subaybay. Ingat and God bless everyone. Adjourn!